In today's video, pag-uusapan natin yung 4 best methods in creating a logo for your business. Each method iba-iba ang price point. And meron ding iba na halos di na kailangan ng effort from you. Super time saver, tsaka pwede kang mag-focus sa ibang mas importanteng bagay sa business mo. Hopefully, by the end of this video, makakapili ka ng best method para sa'yo. Depende sa budget at oras mo. So yeah, without further ado, let's get into it. Okay, so yung first method is gamit yung website na Smashing Logo. Kung i-click nyo yung link sa baba, mapupunta kayo guys sa page na to, which is very easy talaga. Di mo na kailangan mag-sign up, tas pwede ka nang mag-start for free. All you have to do is ilagay yung logo name mo. So kunwari, gagawa tayo ng logo for our channel. So, startup-wise. Tas kapag kinlik ko yung generate dito, pwede ko nang i-customize yung iba't ibang details tulad ng name, industry, brand attributes, virtual designers, colors, icons, fonts, at logo types. Papakita ko sa inyo yung buong process and feel free na sundan ako sa computer nyo habang nanonood kayo. So for this example, gagamitin natin tong title. And kung meron kayong slogan, pwede nyo ring ilagay. Pero for now, i-click na natin yung save, tas move on tayo sa industry. Dito, pwede kayong maglagay ng keywords. For us, lagay natin business, entrepreneurship, and education. Okay, cool. Pag nakuha na natin yun, we can move on sa brand attributes. Dito ka pwedeng pumili ng sobrang daming iba't ibang styles. So pwede kang pumili ng up to 5 characteristics. So for us, let's put approachable. Pwede rin nating ilagay yung experience, helpful. Tapos kapag na-complete na natin yung last one, mag-gray out na yung ibang options. So after nun, let's move on to the virtual designers. Dito pwede kang pumili ng 3 tao na magkakaiba yung style. So ayan, kita nyo tong si Peter. All around yung design skills niya. Tapos pwede mong i-check yung mga logo na gawa niya. Kung okay na sa atin to, select na natin. Pwede mo ring i-scroll down at i-check yung ibang virtual designers. Kunwari, okay din to si Noah. So isa-select din natin siya. Ito, okay rin si Kimberly. Select din natin. Cool. So goods na tayo dun. Punta naman tayo sa colors. Matik to, magbibigay siya ng recommended colors. Pero pwede mo rin manually piliin yung gusto mo. For us, try natin yung green. Pwede ka rin maglagay ng ibang colors. Pero for now, green lang yung gagamitin natin. Then, move on na tayo sa icon. Dito, pwede kang pumili ng mga symbols na gusto mo. Dito, meron ding iba pang styles like monograms. Pwede mo i-click yung add more para sa iba pang mga styles. Kunwari, trip ko tong style na to. Tas, maybe itong isa rin. Pwede ka rin mag-scroll down sa pinakababa kung may hinahanap kang specific element. Kung okay ka na sa napili mo, move on na tayo sa fonts. I-recommend niya na gamitin natin yung sans serif based sa mga options na pinili natin. Or pwede mo i-click yung choose kung may specific kang font na gusto. Okay, so for this, okay na ako sa sans serif. So, balik tayo dun. Tapos, punta tayo sa logo types. Dito, pwede kang pumili ng logo na icon lang, monogram, or yung actual name ng business. For this example, piliin natin lahat ng options, tas exit na tayo. May kita mo yung button dito sa baba na generate. Pero since nagawa na natin yun kanina, may option na dito na add more. Kapag kinlik ko yun, basically mag-generate siya ng mga logos based sa mga options na pinili natin. Pwede ka mag-scroll through. And kung di mo trip yung mga logos na lumabas, i-click mo lang ulit yung add more para mag-generate uli ng 3 to 4 logos. You guys can literally keep going forever. And eventually, medyo similar na yung mga lalabas. Pero for sure, lahat ng logo is high quality. And I guarantee, may magugustuhan ka na doon. Kunwari, gusto ko na tong isa. I-click ko lang yung preview, tapos edit. Kapag kinlik ko yung edit logo, pwede ko ding i-edit yung text, pwede ko ring palitan yung letter casing, pati yung font. Pwede ko ring palitan yung layout. So, kung itatry kong i-adjust yung spacing, magiging wider or closer together yung text. Kung di mo gusto yung colors, click mo lang yung add more. And tuloy-tuloy lang yan hanggang makahanap ka ng color na gusto mo. So, let's say, gusto na natin to. Kiklik lang natin, tas automatic na mapapalitan na lahat. Kapag satisfied ka na sa logo mo, click mo na yung buy. Papakita niya yung mga payment options. Ayan, may light plan which is about $100. And ito, bibigyan ka ng full ownership ng logo and medium resolution files. So, di siya yung highest quality. Pero okay na din kung gagamitin mo lang as smaller logo for your profiles. Pero kung gagamitin mo to as main logo, mas okay siguro na kunin mo yung business plan. Sa business plan, meron ka ring access sa unlimited changes. So, yeah, recommended ko na kunin nyo yung business plan kung balak nyong gamitin as main logo to. Pero kung maliit lang na logo, like 500 pixels or less, okay na yung medium resolution files. Now, obviously, hindi to yung pinakamurang option sa list. Pero very easy siyang gamitin, lalo na para sa mga beginners. Kung time ang value mo, perfect tong platform na to kasi literal na siya na yung gagawa ng lahat para sa'yo. Again, ilalagay ko yung link sa baba para ma-check nyo yung smashinglogo.com. Kahit
Kahit hindi ka bumili ng plan, pwede kang mag-screenshot ng logo nila tapos gamitin mo as inspiration for the other methods na papakita ko mamaya. Okay, so yung second method natin dito is Canva. Perfect to para sa mga beginners na may very small budget. Pero remember na kailangan mo talagang mag-spend ng time para mag-design ng logo. Di siya tulad ng smashing logo na automatic na bubuo agad yung logo based sa mga info na ibibigay mo. But yeah, dito ako ngayon sa Canva and kung gagamitin nyo yung link sa baba, pwede kayong makakuha ng free trial for their pro plan. This will allow you to access yung sobrang daming elements at templates na medyo higher quality compared sa free plan. So, ipapakita ko sa inyo yung example. Pwede nyo i-click yung create a design dito sa taas, tapos Matic magsasuggest siya ng logo. Standard is 500 by 500 pixels. Pero kung gusto nyo ng ibang size, pwede nyo i-customize by clicking custom size. Pero for this example, i-click ko na lang yung logo. Tapos bibigyan ka niya ng project page wherein pwede mong i-rename yung logo mo. So let's say, name natin to na test logo. Then right there sa baba ng templates, may kita nyo sobrang dami ng templates na pwedeng gamitin. Right here, kung kita nyo yung crown icon, this means na Canva Pro subscribers lang ang pwedeng gumamit. Kung wala ka namang Pro, pwede mo pa rin ma-access yung mga templates na walang crown. Pero don't worry, may magagandang mga free templates na useful. For example, ito, mukha siyang logo for a fast food company. Pag niload mo, makikita mo siya sa left-hand side. Bibigay siya ng mga suggestions na similar sa pinili mong template. If I want, pwede ko i-customize lahat ng text dito by simply clicking on it. Pwede ko siyang palitan kung ano gusto ko. Pwede ko rin tanggalin tong element na to tapos maglagay ng bago. Para gawin yun, i-click mo lang yung elements dito. Tapos sobrang dami nilang options na lines, shapes, and graphics. Ang daming elements na pwede mo idagdag sa logo mo. Usually, yung graphics ang best choice. So, pwede mo i-click yung see all para sa magic recommendations na based sa template na pinili mo. Kunwari, imbis na tong truck, gusto ko tong picture na to. I-click natin yun and Matic maglo-load siya sa screen. Resize ko lang, lagay sa gitna, tapos tanggalin ko yung truck. Boom! Ganun lang kabilis palitan. Pwede ring palitan yung color ng element. Click mo lang yung picture, tapos i-click mo yung color square dito, tapos pwede mo na siyang baguhin sa kahit anong color. Kapag okay na ako sa logo na ginawa ko, i-click ko lang yung share, tapos pwede ko nang i-download. Dito pwede mo palitan yung file size. Yung file type, pwedeng JPEG, PNG, or kahit PDF. Pwede mo ring ilagay na transparent yung background, tapos i-click mo yung download. Some other things na pwede nyong gawin guys is pwede ka rin mag-upload ng sarili mong picture sa Canva. Kunwari, may images ka or graphics sa computer mo. Pwede mo silang i-upload at i-drag sa logo mo. Down here guys, pwede kayong pumili ng ibang fonts kung gusto mong mas customized yung text. Dito rin sa baba, may draw feature sila wherein pwede kang gumawa ng custom drawing. And yeah, sobrang customizable talaga. I highly recommend na i-try nyo to. Free siya and pwede mo paglaruan yung mga options. Like I said, perfect to for beginners with small budget. Nandito tayo sa pricing page ngayon. As you can see, may free plan sila. Yung Canva Pro plan starts around $120 per year. May plans din sila for teachers and schools. So kung primary or secondary teacher ka or student sa K-12, free na siya for you. So yeah, kung pasok ka sa criteria na yun, I recommend na i-try nyo kasi makukuha nyo siya for free. Marami pang ibang use cases ang Canva, hindi lang sa paggawa ng logos. Pwede mo rin gamitin para gumawa ng YouTube thumbnails like I showed you earlier. Pag nag-click ka ng create a design sa upper right hand corner, nandun lahat ng pwede mong gawin. Presentations, animated logos, email newsletters. Pwede ka rin gumawa ng business cards or brochures. So yeah, ilalagay ko yung link sa baba para ma-check nyo tong platform. Okay, moving on sa third platform. Isa siyang AI tool na tinatawag na Midjourney. Kung di nyo pa alam, Discord group siya na pwede nyong salihan. May free trial sila kung saan makakagawa ka ng first 25 images for free. After nun, around $10 per month na yung basic plan. Nandito ako ngayon sa Midjourney website. And if you guys want, i-click nyo yung link sa baba para mabasa nyo yung ginagawa nila at makilala yung team nila. Yeah, kung titignan mo yung subscription plans, meron silang free trial at 3 plans. Meron silang basic, standard, at pro plan. I think for most people, okay na yung basic plan for the first month. Kung saglit ka lang naman gagawa ng logo. Pero overall, solid talaga tong platform guys. Kasi sobrang impressive ng kung ano yung kaya niyang gawin. Basically, bibigyan mo lang siya ng prompt and mag-generate na siya ng kahit anong image base doon. So guys, para mapakita yung example, nandito ako ngayon sa Discord channel. May kita nyo kapag nag-join kayo, meron silang mga rooms dito. Usually, yung mga bagong sali, pumupunta sila sa mga chat rooms na to. Pag kinlik ko to guys, may kita nyo na madaming taong nag-generate ng mga custom images nila. Pwede nyo tignan yung mga content na ginagawa ng iba para makakuha
makakuha kayo ng inspiration. Sobrang cool na mga naisip nila, guys. So, may kita nyo dito may nagsabi na medieval knights fighting with lightsabers on a battlefield with dragons. Tapos may kita nyo na may nagawang image ng medieval knights na nakikipaglaban sa dragons. Siguro lightsabers lang yung kulang. Pero overall, okay na din. May isa pang example dito, guys, na set ng 3D book covers na may trading stock indicator. Pag kinlik ko to, may kita natin na maganda rin yung pagkakagawa. Di naman pwedeng basta i-copy-paste mo lang to sa website nyo or kung saan man. Pero masasabi kong maganda siyang starting point kung inspiration lang naman yung hanap nyo para sa design ng covers nyo. Yan, sabi ko nga kanina, very very easy lang to gamitin, guys. And kailangan mo lang gawin is i-click yung chat button dito, tapos click nyo yung / imagine, then right there, may kita nyo dito na may prompt na lalabas. So, i-click nyo yun, tapos sa loob ng prompt box, lalagay nyo yung description ng picture na gusto nyong ipagawa. Let's say, gamitin natin yung mga nakita natin kanina. Tapos, ilalagay ko, logo, business title is startup-wise, monogram, professional, green, entrepreneurship, and educational business. Let's just go ahead and click enter here, guys. Tapos, may kita nyo na may message na waiting to start. So, siguro mga 1 to 2 minutes bago siya makapag-generate ng image. Tapos nun, guys, automatic na magpiping siya sa akin sa Discord. Tapos, yan, gawa na yung logo. So, pag kinlik ko to, may 4 na variations siya based sa prompt na binigay natin. Yan, siguro hindi magamit agad yung mga logos na to. Pero maganda na siya for inspiration, di ba? For example, itong isa. Papalitan ko lang siguro ng text tapos pwede kong gamitin yung Canva para makakuha ng inspiration galing sa mga pictures na ginawa dito. Yeah, madalas hindi mo naman talaga basta-basta i-copy-paste lang yung magaling sa mga ganitong AI tools. Pero sobrang cost-effective siya. Hindi siya tulad ng smashing logo na kailangan mong magbayad ng $100. Pwede mong makuha yung basic plan sa first month for $10. Tapos, pagtapos ka ng gamitin, pwede mo na agad i-cancel kung gusto mo. Or pwede mo rin ituloy. Gaya ng sabi ko, maraming gumagamit ng platform na to araw-araw para gumawa ng high-quality content. Kunwari, ito, 8K HD Heartbroken Men. At tignan mo yung picture, sobrang ganda talaga. And yeah, meron pang ibang video sa YouTube na pwede magturo kung paano gumawa ng magagandang prompts sa Midjourney. Highly recommended ko na i-try nyo yun, guys. You know, explore lang kayo gamit yung free trial, tapos tignan nyo kung anong klaseng images yung kaya nyong gawin. Okay, yung last method na i-discuss natin is outsourcing sa platforms tulad ng Upwork or Fiverr para magpagawa ng logo. Sa tingin ko, ito yung pinakamagandang method kasi you can easily find someone na kayang gumawa ng high quality logo for under $20 to $30. And sa method na to, meron kang access sa mga sobrang hardworking na tao. Madalas sobrang creative nila at talagang magaling sa paggawa ng logo kasi yun yung literal na trabaho nila. At dahil overseas contractors yung hinahire mo, makakakuha ka ng mga tao for, you know, very affordable prices. So guys, kung gagamitin nyo yung link sa baba, pwede nyong i-check yung platform na Upwork. Pag nandun ka na, kailangan mo lang gumawa ng account, super easy lang. Tapos, pagtapos ka na, click mo lang yung talent dito, tapos click discover. Dito pwede kang mag-search ng kahit anong talent na kailangan mo. Kunwari, gusto ko ng logo designer, isa-search ko yun. Tapos, boom, papakita na agad ng maraming tao from all over the world na kayang gumawa at mag-design ng logo. Pwede ko ring palitan yung rate kung medyo mas maliit yung budget ko. Kunwari, naghahanap ako ng someone under $30, diba? So, ilalagay ko yung range na under 10 to 20. Tapos from here, pwede ko nang i-click each profile. Tingnan yung mga logos na gawa nila dati, tapos piliin natin yung best in terms of design at presyo. Pag nakapili ka na, all you have to do is i-invite sila sa job post mo or mag-send ka ng message to ask kung available sila. And yeah, maganda dito, pag nakahanap ka ng contractor na gusto mo talaga, pwede mo na silang i-hire ulit para gumawa ng logos para sa'yo in the future. Sobrang makakatipid ka ng oras kasi all you have to do is ibigay yung vision mo sa logo na gusto mong ipagawa. Gagawin na nila yun, tas ibabalik na nila sa'yo. All you have to do is send them back kung meron kang gustong ipa-revise. Most of the time, they offer unlimited revisions. Yeah, may mga hourly rates yung iba, pero pwede ka rin maghanap ng mga tao na per project ang singil. Nakahanap kami ng sobrang galing na logo designer for about $30 per project. So literally, binabayaran lang namin siya ng $30 once, tapos magagawa niya na yung logo within a day or two. So yeah, ito talaga yung best method na marerecommend ko. And sa Fiverr, halos parehas lang din yung process. Kailangan nyo lang mag-sign up, tapos pwede na kayong mag-search agad ng kahit anong service. So hindi lang logo design. Meron din silang freelancer that specializes in web design, WordPress, pati AI services na rin. And yeah, yun na basically yung 4 methods na pwede nyong gamitin sa paggawa ng logo para sa business nyo. I hope na may nakuha kayong value sa video na to. Again, ilalagay namin yung mga links sa baba para sa lahat ng platforms na na-discuss natin today. So, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Kung oo, to leave a like and subscribe for more videos like this in the future. So yeah, thank you guys so much for watching and takits sa next video.